We have this guy Fajardo. He's 211, but he's so strong. To me, he's top 3 most physical and probably most powerful player in the world, next to Boban Marjanovic and Steven Adams. Trending ngayon ang player ng Latvia, mga kapatrol, na si Davis Bertans pagkatapos na i-release ng Charlotte Hornets. Well, wala namang kagimbal-gimbal sa balitang to. Pero alam nyo naman ang taba ng utak ng mga Pinoy fans na baka daw ito ay dahil sa pagkatalo ng Latvia sa Gilas at doon na scout ng Charlotte Hornets ang ipapalit kay Bertans na galing sa Pilipinas na si Kai Sotto. The FIBA Olympic Qualifying Tournament, hosted by Latvia in Riga, was supposed to be a special time for Davis Bertans. Instead, it turned into a nightmare. Worse, he was waived by the Charlotte Hornets in the middle of the tournament. So may katotohanan kaya na si Kai Sotto ang ipapalit? Well, ngayong alam na ng buong NBA kung gaano kagaling ng ating idol, kahit against European teams ay anything is possible. Well scouted na kasi si Kai, kaya again, anything is possible. Pero huwag kalimutan na merong mga NBA teams na nag-aabang sa performance ni Kai sa Olympic Qualifying Tournament. And true enough, sa lone game ni Kai ay he is very impressive, scoring 18 points and 8 rebounds. Pero sayang at nagka-injury sa second game. Kaya ang tanong, sapat na kaya ang isang panalo versus Latvia, ang single dominant performance, to convince the NBA teams na papermahin ng guaranteed contract si Kai? Well, yan ang ating abangan in the coming days. But what is so sure, ay tuloy-tuloy lang ang proseso sa development ni Kai and they will continue to work hard upang lumalakas pa ang kanyang katawan. Ang target kasi ng team ni Kai ay makapasok siya sa NBA next year, 2025. And speaking of malakas na katawan, ay kinikilala ng mga international fans ang lakas at galing ni Junmar Fajardo sa Gilas. At sinabi pa nila na top 3 daw si Junmar Fajardo as the strongest player in the world. After Steven Adams, Boban Marjanovic at Junmar Fajardo. Well, gusto nating mag-celebrate, pero at the same time, may namumurong tanong kung bakit ngayon pa lang ginagamit ng maigi si Junmar Fajardo na 34 years old na at ganoon rin si Japeth Aguilar na 39 years old na. Yet kahit against Brazil, ay nakipaglaban sila hanggang sa dulo. Pero on the brighter side, ay nandiyan sina Japeth Aguilar at Junmar Fajardo, while Kai Sotto and AJ Edo are ready to take over their place. Maganda ang transition dahil nag-aabot ang dalawang henerasyon. In the next 4 years, ay sa palagay ko, on top of his game pa rin si Junmar Fajardo, pero mukhang mahirapan na si Japeth Aguilar. Yet very sulit pa rin ang Gilas dahil magbabalik na si Kai Sotto at si AJ Edo to form a deadly triple towers with Kai Sotto, Junmar Fajardo, and AJ Edo. From now on, going forward, ay mas titindi pa ang lakas ng Gilas as a group dahil mas tataas ang kumpiyansa ng Gilas after nakakuha tayo ng isang panalo. Plus the fact na siguradong gaganda pa ang chemistry ng team dahil ang dami pa nilang pagsasamahang laban. And ultimately, sigurado sa mga susunod na games ng Gilas ay makompleto na ang 12 players na original choices ni Coach Tim Cone. At eto ang shoutout na hinihintay niyo mga kapatrol. Shoutout at Cecilio Dahan. We need Edo and other players have the height and athletic skills. Shoutout at Eduardo Yabes. Kayang-kaya na talaga ng Gilas, lalo na pagkasama si Kai. Congrats Gilas. Shoutout at RBRT Ang. Kai in fair play can dominate the game against them all. At balitang NBA naman, matapos na hindi nakuha ng Los Angeles Lakers ang ilang mahalagang free agent target, sinabi ng Los Angeles Lakers star na si LeBron James na tapat siya tungkol sa sitwasyon. At ayon kay ESPN's Dave McMenamin, sinabi ni LeBron James na ang hindi pagkamit ng mga free agent ay bahagi ng negosyo. It takes two to tango. I think our front office, our coaching staff, they tried to do the job that they wanted to do or tried to get guys to come and it didn't happen.
And that's okay. That's part of the business. I've been in this business long enough to know that sometimes it happens, sometimes it don't. Yan ang sabi ni LeBron James. At ayon pa ni LBJ, hindi sila umupo lang at iiyak dahil dito. Pagkos nag-move on ang Los Angeles Lakers, well, si Klay Thompson ay isang mahusay na player. Malinaw rin na si DeMar DeRozan ay isang mahusay na player din. At si Jonas Valanciunas ay napunta naman sa Washington Wizards. At ayon kay McMenamin, handang magbawas si LeBron James ng sahod upang maipasok ng Los Angeles Lakers ang isang impact player. At kasama sa listahan ay sina Klay Thompson, DeMar DeRozan, Jonas Valanciunas, at James Harden, na lahat ay pumirma sa iba ng mga kupunan maliban sa Los Angeles Lakers. Si Klay Thompson ay pumirma sa Dallas Mavericks. Si James Harden naman ay nag-sign muli para sa Los Angeles Clippers. Si DeMar DeRozan ay pumirma sa Sacramento Kings. At si Jonas Valanciunas ay pumirma para sa Washington Wizards. Ang pagpirma nila Thompson, Harden at DeRozan sa mga kupunan sa West ay lalo pang nakakabahala para sa Los Angeles Lakers dahil ang mga kupunan na ito ang nagiging hadlang sa Los Angeles Lakers para makamit ang isa pang titulo. Habang ang ilang kupunan sa West ay lumalakas, nananatili naman ang Los Angeles Lakers ng halos pareho sa off-season na to. Ang Lakers ay hindi pa naglalabas ng mga malalaking hakbang sa off-season at ang mga pinakamahusay na free agent na magagamit sana ng kupunan ay pumirma na sa iba't ibang mga kupunan. Kung nais ng Lakers na mag-improve ngayong off-season, malamang na kailangan nilang gawin ito sa pamamagitan ng trade market. At sinabi ni LeBron James na nais niyang ibalik sa Lakers sa pamamagitan ng pagbawas ng halos $3 million sa kanyang kontrata upang hindi makarating ang kupunan sa ikalawang apron ng salary cap. By staying under the second apron, mas may kakayahang magiging flexible ang Los Angeles Lakers para mapabuti ang roster. Marahil ang pinakamahalaga ay ang kakayahan ng franchise na mag-trade ng maraming players para sa isang player, though they still cannot take back more money than they send out in a deal. At pinuri ni LeBron James ang kanyang karanasan sa Team USA sa kanilang ikalawang araw sa training camp. For us to be on the same team, it is like surreal. Like anything I see a clip. Like if I go on social media and I see a clip of us walking into the building. It was like, man, that's just crazy. Yan ang sabi ni LeBron James.